And good morning guys. At nandito ngayon tayo sa sa labas. Dito pa rin sa ating channel, Bolts TV. Update ko lang dito sa ating lugar dito sa Kawayan ng Isabela. So, dito sa lugar namin is dito sa kinatatayuan ng bahay is okay naman. Wala kaming naging problema. Ang naging problema lang namin is yung brownout at hindi rin kami maka-charge. So, in the other part of the line of the Iselco here in Kawayan is gumagana naman. At dito nga sa amin is brownout. Kaya yung iba gumawa ng paraan para makapag-charge. Time check, mag-alas 10 na ng umaga at medyo palubat lang ako. Pero okay pa naman dahil 50% pa. Pero meron namang mga kapitbahay na nagpagandang loob na magpa-charge dahil meron naman silang kuryente. So kung mapapansin nyo, ipakikita ko sa inyo yung lugar dito sa atin. Kanina nagpakita na yung ulan, yung araw I mean. Ngayon naman medyo kumulimlim na naman at tumaambo na naman. So ngayon ay try natin umikot at tingnan natin yung kalagayan ng lugar natin, lalo na dito sa mga part na mababa dito sa banda sa amin. So yun guys, umakyat ako dito sa bubong namin at para makita ko yung yung mga area kung saan binaha at medyo hindi ganun ka-clear yung pero nakikita ko dito, mula dito nakikita ko yung yung binaha dito sa lugar namin. I think ito ay isang malaking palayan to kung mapapansin nyo, ayan. Diyan sa baba na yan palayan yan, so mababa yung area na yan, kaya pag talaga umulan bumabaha. Pero dahil nga tuloy-tuloy yung ulan, masyadong mataas yung yung naging baha niya. Ayan guys, dun sa part na yun, makikita nyo. Ngayon umaraw na naman. Habang nandito tayo sa bubong, umaraw. At sana tumigil na yung umupa na yung baha dahil so yun guys, dito tayo ngayon sa dun sa lugar kung saan binaha. Pababa tayo dito sa lugar kung saan binaha yung lugar na to, dito sa may baba ng dito sa may likod ng simbahan dito sa Kawayan. So try nating kunan ng video yung mga nabaha dito sa lugar na to. Kaya kung mapapansin nyo dito, meron ditong mga nagsilikas na. Parang mga taga-baba kayo, no? Itong mga taga-baba sila. So lumipat sila dito sa taas, dito sila nag-evacuate. So ito, makikita nyo yung mga gamit nila dito. So yan, dito sila umakyat kasi dito hindi pa masyadong inabot ng baha. Tingnan ka
So, diretso tayo dun sa ano, sa baba. Tingnan natin kung makukuha natin ng video yung mga bayan. Kung dito kung mapapansin nyo rito. Yung ibang gamit nakalabas na. At pinilit nilang maisalba yung gamit nila bago paabuti ng baha. So, ayan. So, dito naman dito sa may lugar na papunta sa baba mismo. Ayan, halos lahat ng tao nandito na sa daanan. So, ibig sabihin, lahat yan mga taga-babayan. Kung mapapansin nyo, dito na sila gumawa ng parang mga tent nila. Ayan. So, nakalimutan natin magdala ng face mask at saka ng pero okay lang yan. So, halos lahat nandito na sila. Lumikas na sila dito yung mga taga-baba. Try nating lumapit dun sa may pinaka dulo ng baha. Ayan, dito na sila lumikas kasi talagang mataas na yung tubig. So, guys, etong na to, etong daan na to ay hanggang dun pa to sa dulo. Meron pang daanan to hanggang dun sa dulo na to kasi may tulay pa to doon, tas yung ilog dun banda meron pa. Kikita nyo guys, nakalubog na yung ibang bahay dito. Ayan, eto yung dito pala. So, nandito tayo sa mga bayaw ko. Buti hindi sila masyadong naapektuhan dito pero umano pa rin, umabot pa rin sa kanila. Ito si ate. Dito sa kawayan to, magtitinda ng barbecue. Baka suki nyo to. Sige, i-post ko lang to. Nag-vlog ako eh. Pagkita mo doon sa bahay ninyo. Ito, dito. Ito yung mga relatives ng asawa ko sa ayan. Nakita mo nga, Nay. Pasok ang ante, ha? Ala, bakit? Ang haba ko, diwa mo pa yung sinela. Sige, tingnan nyo dito. Ayan. Ayan guys, kung makikita nyo dito, mula dito sa natin, makikita nyo, halos bubong na lang yung nakalabas. Naman yung mga bahay, nakulo na lang. Ulo na lang yung ayan guys, grabe yung baha talaga dito. Ganun kalalim yung tinamaan ng baha dito sa lugar natin. Kasi ito yung pinakamababang lugar. Medyo pataas na yan pag umakyat ka doon. So yan kung makikita nyo, inaabot na talaga yung ibang bahay dito. Yung iba naman totally lubog na. Hindi na ako makapunta doon sa baba, doon sa pinakababang baba kasi talagang dito daw. Ito tayo sa loob ng relatives ng asawa ko. Ayan dito. Para papakita niya sa atin yung bahay ko na nalubog. Ay grabe. Ito pala. So ito yung may-ari na may bahay. Grabe dito tayo. Grabe pala inabot. So ayan guys, mula dito sa bintana, ayan yung makikita natin. Halos bubong na lang talaga yung nakita. At yan, talagang mataas na puno yan. Kumbaga lumagpas na sa tao yung lalim ng tubig. Ayun, puro bubong na lang yung nakalabas dito sa lugar natin, dito sa kawayan. Sa may papuntang baba. Sa tayo para makita natin yung baba. Grabe pala talaga yung baha dito. So, ang pagkakasabi nung biyanan ko, second time daw na nangyari to sa bayan ng Isabela. Second time na nagbaha ng ganito. So, tanong natin dito sa mga natin, mga relatives ng asawa ko. So, eto ba yung pangalawang beses pa lang nangyari to, no? Noong 2015. Pero hindi naman umabot dito hanggang dito sa may 2015, ito ang hapos na lang. ay hanggang dito sa may sasakyan na to. Oo, pero ito lubog na.
Oo. Yung isa 80 pa. Ay, ganon? Nagkataon naman ng 2020. Pero year of 1980s, talagang Ah, ganon? 80s. So, 1980 sumabot pa siya hanggang taas. So, kumantay siya sa kalsada mula dun sa taas. oh, Fortes, napunta sa nagdag na to? Opo. Taas dyan na. Oo. Doon. Wala dyan. Saka doon sa Huwag mo matigas ang ulo. So, gaganon niya ako. Sige. bahay. So, ayun guys, try natin umikot pa dun sa kabilang sa Purok 6. Tingnan natin kung anong lagay nung panahon dun. Ayan, umulan na naman. Kanina umaraw na lang. Ayan, umulan na naman. So, baka tuloy-tuloy pa yung pag-ano nito. Pero yung pagbaha niya, hindi ba bumababa? Hindi pa? Medyo. Ay, medyo bumaba na. Bumaba na konti. Medyo bumaba naman na pala. Pero sana hindi na bumaba. Kabiyad ka lang. Grabe. Grabe talaga yung baha. Itong experience na to, sa Quezon na experience ko yan, yung 2005, yung talagang bumaha dun, kung mababalitaan nyo nun sa Infanta Quezon. Talagang totally washout din yun. Second floor ang inabot ng tubig. Kahit ngayon yung ilagan daw ngayon eh. Sa amin naman, sa bandang real sa amin, landslide naman saka yung soil eruption pa sa amin, tubig sa may lupa. Yun, ganun ang nangyari. So, Bayaw, thank you at nasilip ko yung banda rito. Lipat ako doon sa kabila. So, lipat tayo sa kabila. So, ayun guys, balik tayo dun sa medyo umaambon na. Kung makikita nyo, talagang halos lahat ng tao mula sa baba. Lumipat na. Ayun, grabe. Ayun. Sana mapansin sila dito ng local government dito sa Kawayan. Pero may mga mababait naman na puso na kapitbahay na nagpa-feeding program dito sa baba. At okay naman kasi nabigyan sila ng almusal. May mga mababait na nagpakain ng libreng lugaw. Ayan, shout out dun sa mga nagpakain ng lugaw. At dun sa mga Dalupang family. Shout out sa inyo. Maraming salamat dun sa nagpa-feeding program para dun sa mga nasalanta ng Ulysses na to. Itong bagyo na to. So, try natin pumunta dito sa kabilang side ng ng Purok 6. So, yan. Ito kasing lugar na to talagang mababa to. So, pag talagang umulan, delikado talagang naabutin ng baha. So, papansin nyo, nandito na sila lahat lumipas sa tabing kalsada. Kumuha lang sila ng mga tent dito para hindi sila malalamigan. Try natin pumasok dito sa mga nandito sa loob. Ayan, halos lahat pala sila nandito. Papansin nyo, na-block na yung kalsada dahil dito na sila lumito. Makikiram po. Puro taga-baba po kayo lahat, no? Opo. Ayan po, kaway-kaway po kayo sa sa channel natin. Hanggang kailan kaya ito? December 31? Sana naman po hindi para magpasko tayong sama-sama. Ayan, ang Pilipino talagang kahit na bumaha, masayahin pa rin. So ayan guys, talagang lubog dito sa lugar na to. At ang makikita nyo, pag mga Pilipino, kahit na binaha tayo, talagang masasabing nakangiti pa rin tayo, nakatawa pa rin, at masaya. So, kasabila nandun yung lungkot pa rin. Pero mapapansin nyo yung mga bata dito, talagang enjoy pa rin sila. So, yan yung ibang mga bata, masaya silang nagtatampisaw sa baha. So, ayan. Sige, yung mga bata, naliligo pa sila. Ganun sila kasaya pagka ganitong rainy season dito sa amin. So ayun guys, akit tayo dito sa kabila. At sana naman sana wala nga face mask, di ko na dala kaya hayaan mo na. Damay-damay na. Sige. Oo, bagyo na, wala nang COVID. Ayun guys, dito tayo sa bandang kung mapapansin nyo, na-block na dito sa daanan natin dahil yung iba dito na talaga sila lumigas. Ikot tayo. Pasyalan natin yung kaibigan natin dito sa lugar ng
Purok 6. Ayan, mas lubog na rin ako dito lahat. Ayan, dito tayo sa ano na makikita nyo lahat ng bahay. So hindi tayo makalampas dun sa kabila dahil totally baha na yan. Ayan, dito na sila lumikas sa tabing kalsada. So sana maabutan sila ng kahit konting tulong lang ng ating local government para naman sa ano. So ano po ba yan, sir? Yung ano na yan? Sopas para sa ano. Ay, sa ano po ba yan? Libre po ba yan, sir? Ay, dito tayo. Magandang ano to. So ayan si sir. Ano po pangalan niyo, sir? Diyan po. Jan Gabriel. So maraming salamat kay ano? Kay Jan G. So ayan. Meron siyang pasopas dito na feeding program dito sa ating mga barangay na tinamaan ng baha. So ayan. So sir, kaway ka naman sa vlog natin. Hi! Bolts TV po yung ano channel. Bolts TV. Oo. Mabuhay. Para i-search nyo rin pagka ano. Para makita nyo rin yung ano natin, yung footage natin dito sa lugar natin. Kayo dito, kukuhain kayo ng sopas. Sige po, salamat po. Ayan guys, meron talagang mga mabubuting puso na mga Pilipino pa rin na kahit pa paano nagsishare ng blessing nila sa mga kapitbahay. So dito tayo sa kabila. At mukhang maraming tao dito. Siguro dapat tayo bumalik tayo at magdala tayo ng face mask natin. Very crowded na rito. So balik muna tayo. Ayan guys, nagdala tayo ng ating face mask. At ito, meron tayong bagong recruit na kasama sa paggagala natin para makita natin yung mga kalagayan ng mga kapitbahay natin dito sa baba. Ayun guys, nagbalik tayo dito kung saan tayo nahinto kanina. So napansin ko lang dito yung daycare, halos kalahati na yung nakalabas yung district 3 to ng daycare. Nakalubog na rin. So lahat ng nandun sa taga-baba, halos nandito na lahat sa kalsada. So diretso tayo dun. Ilapad tayo dun. So yun guys, on process sila dito para sa action ng local government natin dito sa barangay ng District 3. Ngayon ay may listahang nagaganap para dun sa mga naapektuhan. So hindi pa natin alam kung ano tong mga ano na to, kung anong ibibigay para sa kanila, pero let's see na lang mamaya pag natapos na. So lahat binaha dito sa lugar na to. So ayun guys, kala ko makakapunta pa tayo dun sa hanggang dun, pero hanggang dito na lang pala kasi dead end na, puro tubig na rito. So ayan, kung mapapansin nyo, puro tubig na. Ayan, kala ko makakapunta pa tayo dun sa kabila, kaya hindi na pala. Ayan, kumbaga itong lugar na to na corner na ng baha. Dun sa dulo, kung mapapansin nyo, ang bubong na lang yung nakalabas sa dulo. Hindi tayo makapunta ron, baka hindi natin kabisado yung lugar dito, baka malubog pa tayo. So tara, balik na tayo, wala na tayong dadaanan dito. So yan guys, kung mapapansin nyo, wala nang social distancing dito sa panahon ng kalamidad. At halos mapapansin nyo rin, wala nang face mask yung karamihan. Pero ano pang gagawin mo ba? May isasalba ba ng face mask pagka oras ng ganyang kagipitan? So hindi na, diba? So bahala na si Lord sa atin. So dito naman tayo, akyat tayo dito sa lugar kung saan mataas na, hindi naabot ng baha. Dito sa side na to, sa ilog din. Ayan guys, dun tayo sa kabilang kanto kung saan may nagsabi sa atin na dun daw din maraming naglikas dun dahil marami rin naapektuhan. Ayan, habang kukuha tayo ng mga clips natin, exercise na rin to habang naglalakad tayo. So lakad lang tayo. At tatagsin na natin yung mga kapitbahay natin dito sa lugar natin. So
yun na nga, nakita naman natin, nasaksihan natin na umaksyon ka agad ang local government natin dito sa Kawayan. Si Isabela. Kapitan nila. Shoutout po dun sa kapitan natin, kay Captain Maris. Kay Kapitan Melchor Maris. Na-actionan niya agad yung ano natin. Dito yata kita rin eh. So, na-action na agad. Kumbaga gumawa agad sila na action para matulungan yung mga ano natin na kapitbahay. So guys, nandito tayo sa sa kabilang street. Ano nga purok to, boss? Ito, purok sa istong side na to, dun sa kabilang street, purok 7 na. So, ganun pa rin dito. Talagang balot talaga itong ano na to. Kasi napakababa na itong area na to. Talagang balot talaga. So, talagang lubog yung bahay. Ang bubong na lang yun nakikita. Ayan guys. So, pansin. So, tara. Doon tayo sa kabilang street pa. So, papansin nyo itong daan na to. Talagang pataas siya, matarik. So, talagang mahirap dumaan dito. Grabe yung nangyari ngayon, ano na to. Sa bagay, twice na raw ito nangyari, pero oops, madulas. So, matarik talaga siya. Okay guys, nandito tayo ngayon sa papuntang dito sa baba ng Sipat. At makikita nyo may barricade na rito. Ibig sabihin yan, hindi na pwedeng pumunta yung mga sasakyan banda ron. Kasi not possible na talaga. So dun sa lugar na yun, tara punta tayo doon para makita natin. Dito tayo dito sa lugar na to. Ay, grabe naman. Kala ko, in-expect ko expected ko dito doon lang sa may tulay. Kay Kapitan yung compound din. In-expect ko rito, ano lang, doon lang sa may tulay. So, eto na pala guys, talagang hindi pala tayo makakabot dun sa tulay kasi dito pa lang sa may pagkurbada pababa, ano na, talagang lubog na. Ayun, kung mapapansin nyo, ayun, may rescue na nakabangka doon, naka-rescue. So, magandang ano to. Tinamay lang ba na ano? Dati hanggang lang sa bungod naman. Kaya nga, hindi ko na-expect na hindi na pa. Kala ko makakarating pa ng tulay wala na pala lubog na. Kaya pala dun sa video ni Sir Lux talagang lubog. So yun guys, mapapansin nyo may mga tao pa doon na na-stranded. So ayan yung rescue boat na nire-rescue sila. Yung iba nire-rescue. So at least merong mga rescuer na nandito para tulungan yung ibang mga na-stranded doon sa bahay nila. So guys, ito kung mapapansin nyo tong kalsada yan hanggang doon sa, kung mapapansin nyo yung isang vlog ko na ginawa, meron tong daan dyan, makikita nyo yung daan dyan, tapos may tulay, tapos dun sa pagliko nun makikita nyo yung bahay na ginawa natin. Ayan, so ngayon talagang grabe. Ayan yung iba nating kababayan, yung iba nating kapitbahay nagbangka na para makalabas sila ng ano nila, ng bahay nila. So yan yung sitwasyon ngayon dito. Ito, kalsada pa yan guys, yung mga yan. Tapos dun sa kabila, tulay yan. Kala ko, in-expect ko makakatawid pa tayo ng tulay, makikita natin yung ilog dun. Pero dito pa lang, ilog na pala. So hindi tayo makakapunta dun. So tara, tingnan natin dun sa kabila. O kung wala naman na, balik na tayo sa bahay. At least nakita na natin yung sitwasyon dito. Guys, nakabalik na tayo dito sa bahay at ngayon 27% na lang yung ano natin, yung ating charge. At dito sa ating malapit sa bahay merong free charge na may linya ng kuryente. So makikicharge tayo dito. Ayan, kung makikita nyo, ayan, maraming nakikicharge
free lang to. So, may charge din tayo. So, yan. So, yan guys. At doon natapos yung ating paggagala. At nakita natin yung mga situation ng mga kapitbahay natin dito sa lugar ng Kawayan. Dito sa District 3. Dito sa may likod ng Catholic Church. Doon sa baba. So, doon makikita natin na talagang yung area na yun lumubog at halos puro bubong na lang yung nakita. At karamihan naman dun sa mga lumikas para may salba na rin yung mga gamit nila. Talagang tinis nilang sa magdamag na lumipas. Almost 2 nights na nangyari. So 2 nights nangyari yung ganun na nagtiis sila dun sa tabi ng kalsada matulog gamit yung mga pinagtagpi-tagping plywood yung mga tolda para lang hindi sila mababasa ng ulan. So ganun yung naging situation, pero at least hindi sila kumbaga kung meron ng mga naapektuhan na yung sa balita, wala naman akong nabalitaan na, wala naman ako narinig na may mga namatay. So aware sila aware pa rin sila dun sa mangyayari, kaya nakalikas sila bago pa man mangyari yung totally na bumaha. So yun ang kagandahan dahil nakalikas agad sila. So based on that, nasabihan din sila ng local government natin na lumikas na dahil walang tigil yung ulan, halos 2 nights. At ayun, so yung dam natin, syempre kailangan nating bawasan tubig yan dahil meron lang capacity yan na kung ilan yung kaya niyang i-load. So kailangan pakawalan yan nang sa ganun hindi siya masira, kasi once na masira yan, hindi lang ganyan ang mangyayari. So ganun pa man at least safe pa rin yung iba nating mga kapitbahay dito sa lugar ng Kawayan. So doon nga pala sa mga may mabuting loob, may mabuting puso na bigay ng almusal, nagpalugaw at nagpasopas. Once again, shout out dun sa mga nagpa-feeding program dun sa mga Dalupang family, at dito sa nagpa-feeding program sila dito sa may papuntang Ragpatan. Tama ba? Ragpatan ba yun, Le? So yun, Ragpatan. Diyan sila nagpalugaw. At si John, ano na nga yun? Gamweda. Ha? Gamweda. Kay Sir Gamweda, shoutout kay Sir Gamweda. Yung kaninang dinadaanan natin na nagpapasopas, shoutout nga pala sa Sir, maraming salamat. Saludo ako sa inyo. At dun sa mga Dalupang family, at dun sa nag-prepare ng lugaw, kay Kuya, ano nga pangalan? Boyet. Kay Kuya Boyet. Masarap yung lugaw niya, at ito ay located in Kawayan, Palengke. Shoutout sa iyo, Kuya Boyet. At saludo rin ako sa inyo sa pagpe-prepare ng lugaw. Sana madagdagan pa yung mga katulad yung mga may mabubuting puso. Salamat sa inyo. Hindi maliit na bagay yan. Kumbaga, sa maraming taong nagugutom sa oras ng ganitong calamity, napakalaking tulong yan. Kaya thumbs up ako dun sa mga nagbigay ng paunang ayuda, yung mga kusang loob na nagbigay ng ganyang action agad. So about naman dun sa ating local government, yun nga, nasaksihan natin kanina na umaksyon agad ang ating barangay sa pangunguna ni Kapitan Melchor Meris. Nakita natin doon, nasaksihan natin doon na merong listahang nagaganap na siyempre yung mga apektado talaga, yun ang priority nila. So guys, sana nagustuhan nyo itong video clips natin na to, at nakita nyo yung kalagayan ng mga kapitbahay natin dito sa lungsod ng Kawayan, dito sa Isabela. So
paki-subscribe lang dito sa ating channel at para updated kayo dun sa mga vlogs na i-upload natin. So, see you till next vlog.